Okay, so symmetrical. Okay, so symmetrical component, bakit ba na-develop ang symmetrical component? For the simple reason na nagkakaproblema tayo when we are solving unbalanced system. So para magawa ng paraan yun, na-develop ang isang method by C.L. Fortescue, 1980. So medyo matanda na yun. Kumbaga yung method na yun has been using very long time. Ang state lang dito sa method na to is that yung balanced three-phase vector natin could be divided into three components: the positive, the negative, and the zero sequence. Ano ba ang difference nila? Pag positive sequence, same phase sequence as the original unbalanced source, tapos clockwise. Ibig sabihin, kung yung isa ay 1 bar 0, yung kasunod ay negative 120, then positive 120. Yun yung positive sequence. Next one is yung tinatawag nating negative sequence. Pag negative sequence, ang nangyayari naman would be same magnitude pero counter-clockwise. So, 0, 120, and negative 120 degrees. And lastly, yung zero sequence. Yung zero sequence naman, it means that they have the same magnitude and they don't have direction. Most of the time, wala silang direction. Okay? So, in mathematical form, ang sequence component natin would be this one. So, makikita natin dito na for example, red. Pwede natin siya sa R0, R1, R2. Yellow, Y0, Y1, Y2. Blue, blue 0, blue 1, blue 2. Kung ayaw mo gamitin yung RYB, pwede naman ABC. Pag ABC, that would be A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2. It's not only applicable sa current, pwede rin yan sa voltage, pwede rin yan sa impedance. Kahit alin doon, basta unbalanced siya, atin natin sa tatlo. Gagawin natin symmetrical component. Ang sinabi ko kanina, ito lang naman yung ibig sabihin. So, makikita natin dito yung kanyang direction. Now, nag-introduce tayo ng operator. Capital A, madalas yung ginagamit natin. So, pag capital A, ang ibig sabihin niya, 1 bar, 120. Pag ginawa mong A square, edi 1 bar 240 or negative 120. Kasi sa calcu, ang pwede nyo lang makuha ang angle is from negative 180 to positive 180. Pero kahit sabihin natin may makuha kayo na angle na 1040, that is okay. I-convert lang naman siya do sa range na yun. Okay. So, we stated a while ago na ang positive sequence ay clockwise. So, ibig sabihin, 0, negative 120, 120. Kaya makikita nyo dito na ang gagamitin natin is actually A squared saka A. Pinakita lang natin dito na ang B at saka Y parehas lang. Kasi, di ba sabi nga natin, RYB is the same as ABC, is the same as 1, 2, 3. So, usually, gagamit lang naman natin RYB pag meron tayong wiring na color-coded. Bakit tayo na color-coded? Para hindi tayo mahirapan or hindi mahirapan rin yung electrician pag nagto-troubleshoot. Or ikaw mismo, pwede mo na makita kung ano yung may problema kaagad kung may color siya. Okay, negative sequence, baliktad naman. Instead na clockwise, counterclockwise siya. So, that would be 1 bar 120 and 1 bar negative 120. Okay. So how do we evaluate? Pag kino-convert mo ang component is papuntang actual, walang 1/3 yan. So gagawin mo lang zero sequence plus positive sequence plus negative sequence. Pag kinuha mo yung blue at saka yung let's say yung B at saka yung C,
makikita nyo sinunod lang natin dito. Kasi ito ay positive sequence. Kaya 1 bar 0, 1 bar negative 120, 1 bar 120. Yung ating negative sequence, kabaliktaran. So 1 bar 0, 1 bar 120, 1 bar negative 120. So that is how you get yung components natin, pinag-add mo para maging actual. Now, how about the other way around? Let's say, kukunin natin yung actual, kukunin natin components using yung actual natin. So, pinakita lang natin yung derivation dito. So, pinag-add lang natin. Makikita natin na ito yung nag-arrive. So, zero sequence is equal to 1/3 ng IA plus IP plus IC. Pag kinuha mo naman yung negative sequence, imbis na IA, IP, IC yan, magiging IA plus A plus A squared. So, IA plus AIB plus A squared as positive sequence. And lastly, pag negative sequence, baliktad naman. Magiging IA plus A squared IB plus A IC. So, isusulat natin sa board para matandaan natin ulit. If you have, for example, IH, kukunin mo siya sin sequence plus positive plus negative. Tapos pag kinuha natin yung B, parehas lang to. Ito, gagawin natin A squared IA1 plus A IA2. And yung IC natin, babalik ka rin lang natin, A IA1 plus A squared IA2. So that is how you convert your components into actual. But take note, pwede nyo naman gawin itong IB0, IB1, IB2. Ito rin, IC0, IC1, IC2. Parehas lang yun ng ibig sabihin. Kaso, kailangan nyo lang tandaan na ang IA0 is equal to IB0 is equal to IC0. Ang IB1 is equal to this one. Ang IC1 is equal to this one. So, yun lang yung kailangan nyo tandaan when converting it. Additionally, pag let's say yung components ang kinukuha nyo, gagawin lang natin yung 1/3 IA plus IB plus IC. Ito naman 1/3 IA plus AIB plus A squared IC. And ulit 1/3 IA plus A squared IB plus A IC. So kung makikita natin dito, yun yung pinakita natin dun sa lecture natin. Yan lang naman no. Now, take note na A at saka A squared yan. Hindi yan A squared saka A. Ginagawa lang natin yun pag sa component. Pag kino-convert mo siya from actual to components, ganito yung susundin natin. Okay na to? So, pag kinuha natin for its IB0 tuloy, IA1 and A2. So pag kinuha natin yung IB1, dito mo papasok yung A squared IA1. IC1 is A IA1. Tapos ito naman, IB2 is A IA2 and IC2 is A squared IA2. Which is just simply yung nandito lang. Okay. Now, kung nahirapan tayo dito, yung iba kasi may picture memory, mas gusto nila naka-matrix. So, mas madali yung pag naka-matrix. So, pwede nyo pakita siya in matrix format. Wala naman nagbabawal sa inyo. Pero same lang naman yan, ito pa rin lalabas na answers natin. Okay? There are some things na kailangan natin tandaan pagdating sa sequence current na hindi nyo na kailangan nyo lang tandaan para pag nag-solve kayo,
hindi nyo necessarily nang isolve. Mababawasan na yung tatandaan nyo na or yung gagawin nyo na process. So, unang-una, ang 3-phase natin is balance. Wala ka na agad na zero sequence saka negative sequence. Huwag mo nang sagutan yon. Automatically, pwede mo sabihin zero sequence is equal to 0, negative sequence is equal to 0. Pag-balance system. Balance na load, balance na source, or balance na current. Automatic yon. Next, nagkakaroon ka lang ng negative or zero sequence if and only if unbalanced ang system mo. There is also a possibility na wala kang zero sequence. Kailan nangyayari pag wala kang zero sequence? Unang-una, pag ang connection mo ay delta. Pangalawa, pag ang connection mo 3-wire lang. Pero ang pinag-usapan natin madalas doon ay current. Sa voltage, nangyayari lang yon if ang connection mo ay regardless pala ng connection mo, sa voltage is always may positive, negative, and zero sequence. Pero ang current, automatic yun, depende kung Y ka or Y 3-wire or delta ka. Pag yun yung connection mo, automatic wala kang zero sequence current. Pero pag ang connection mo is Y 4-wire, meron kang zero sequence. Bakit? Bakit natin sinabi yun? Kasi pupunta tayo sa number 4. Pag pinag-add mo ang lahat ng current mo, may neutral current tayo. Now, yung 1/3 ng neutral current natin, yun yung ating zero sequence. And pag pinag-add natin yung positive and negative sequence, yan. Lahat nun, pinag-add mo, magsi-zero yun. Kaya ang nagko-cause ng unbalance sa system mo ay yung neutral. If ang connection mo ay 4-wire. Pag ang connection mo ay 3-wire, ang nagkakos doon is, syempre, magkaiba yung sequence ng positive at saka yung negative. Magkaiba sila ng magnitude. Okay? Ano pa ba? Tatandaan natin. Ayun, ito. The magnitude of the negative sequence component cannot exceed that of the positive. If nangyari yun, ibig sabihin, baliktad lang yung phase sequence ng system ko. Sabihin natin, may nakuha kayo sagot na positive sequence nyo is 100 bar 0, tapos negative sequence nyo is 200 bar 0. So, ang ibig sabihin lang nun, imbis na clockwise yung rotation nyo, counterclockwise. Hindi ibig sabihin mali yung sagot nyo. Ang ibig lang sabihin nun is baliktad lang yung assumption nyo na direction or ng sequence. Wala yung pinagkaiba, let's say, pag nakakuha ka na sagot sa circuits 1 na negative yung current or negative yung voltage. Para tama pa rin yun, baliktad lang yung direction. And lastly, yung current natin sa single phase drawn from a 3-phase system comprised of equal positive, negative, and zero sequence. So yun yung symmetrical component natin. Okay. Sa power naman, direct to the point. I-multiply mo lang naman yung mga components mo directly. So let's say kukunin mo yung apparent power, edi EI siya. Let's say real power, EI power factor. Reactive power, EI sin theta. So kahit hindi na tayo magbigay ng example niyan, dapat alam nyo to. Kasi formula lang naman siya ng power. So, kung ano ang ginagawa nyo ng pag-compute ng power sa 3-phase, sa single phase, ganun lang rin gagawin nyo sa symmetrical component or pag naging sequence components niya siya. Ang nangyari lang, tinatawag na natin siya sequence power components. Kasi kinukuha mo yung bawat isa. Okay? May questions ba tayo do sa symmetrical components in terms of theory? Meron gustong i-clarify? Meron ba naguluhan? Or okay na? Okay pa naman. Okay. So, since okay pa naman tayo, pwede nyo panoorin yung mga videos So, ina-explain lang dito sa videos yung mga sinabi ko lang dyan at yung sinulat dyan. So, diretso tayo sa
problem solving. Dami ko palang nilagay. Okay, punta man tayo sa basic, tapos magsasolve tayo mamaya, konti na medyo may ito. Okay, number 1. Okay, you have a 3-phase forward system, red, yellow, and blue. So, inalat natin yung positive, negative, and zero sequence current in the red line and the return current. So, ilan natin, red line lang hinahanap. Pero kung gusto nyo sagutan lahat, walang problema. Pero ang may points lang yan, kung sabihin natin quiz yan, would be yung red line nila. Okay, kunin muna natin yung neutral current mo. Kasi yun yung mas madaling makuha. So, meron lang natin neutral current is equal to red plus yellow plus blue. So, ilan yung ating sagot? IR plus IY plus IP. Ilan na? 81? 70 bar apple 4.6929. Okay. So yan yung ating neutral. Sabi natin kanina na ang 1/3 dyan yung zero sequence. So zero sequence component or yung IR0 ay 1/3 na item. So ating 1/3 na. Same angle lang tayo. Kasi ginawa mo lang naman divided by 3. So, hindi naman pati yung angle divided by 3. Yung magnitude lang. Okay? So, yan yung zero sequence. Pag ginawa natin yung positive sequence component, ano gagawin natin? 1/3 IR plus A IY plus A squared IB. Ano ba yung A natin? 1 bar 120. Tapos yung A squared natin 1 bar 240 or 940. Discuss ko lang. Discuss ko kanina. So, ilan siya? Pinatay mo na. Pinatay mo na. Ayun, dati ko sa parang. 58. Bar apple. 43.29.
yung IR2, mumultiply ko lang ito ng 1 bar, negative 120. Ay, IR2 tuloy, IY1. Pag ginawa ko yung IB1, mumultiply ko ng 1 bar, 244. Hindi ko sasolve pero papakita ko lang. So, yung aking I1 is A squared IR1. Yung aking IB1 is A IR1. So, hindi natin papakita kasi hindi naman kailangan dito. Okay? So, punta tayo sa kasunod, negative sequence. So, IR2 yun. Basta pag may number 2, negative sequence yun. After IR plus A squared I1 plus A IB. So, makita natin, dinaliktad natin yung A squared sa yung A dito. 18.9729. Ha? 18.9729. 18.97 bar up yan. 24. 9604. Then, pag kinuha mo yung iba pang component niya, let's say IY2, that would be A, IR1, and IB2, A squared, IR2, R1 tuloy, R1. Pero ang kailangan lang natin sa problem is yung red lang. Kaya red lang yung sinolve natin. Pag sinabi lahat, pati itong iba, pupunin natin. Okay. So, may tanong ba sa number 1? Or yan din nakuha niyo yung sagot? Kasi components to, hindi natin para sa I1, IY1, tapos IB2, ay next nyo ba? Okay. What is your code sa I1? Okay. Kasi na rin ako sa Kakasabi ko lang kanina pero let's say ito. Ito, i-multiply mo lang siya ng 1 bar 120. Kumbaga yan ang ibig sabihin ng A. Yan yung value ng A. Constant yan. Hindi nagbabago yan. Yung A squared 1 bar negative 120. Or pag square mo 1 bar 120, that is 1 bar 240. So constant value yan. Hindi nagbabago yan throughout. Okay. So may tanong sa number 1. Same process pa din po, sir, kapag ito yung Oh, bakit hindi? Ito na gagamitin natin is kukunin kahit ano mangyari, kukunin mo yung red. Hindi mo pwede i-directly yung yellow. Kasi kung da-direct mo yung yellow, ibig sabihin lalagyan mo ng A squared over 3 to. So, para hindi na kayong paguluhan kung ano ba yung kasunod na gagawin nyo, kunin nyo muna yung red, bago yung yellow, bago yung blue. Or kunin nyo yung base A, bago yung base B, bago yung base. May questions pa? Di ba sir, may checking po para malaman kung tama yung natin. Para pag-aadin mo po yung lahat ng Pwede mong gawin, pwede mo i-check kung tama itong tatlong yan. Pag kinuha natin yung red, so ang sagot natin dapat is 100 bar 30. So ang gagawin nyo lang, zero sequence na to, plus ito, plus ito. Ang sagot nyo dapat 100 bar 30. Kung hindi man 100 bar 30, approximately 100 bar 30. Kasi nga 4 decimal places tayo dyan. So baka magkaroon lang kayo ng discrepancy in terms of angle at saka yung decimal places. Okay? Hindi na natin papakita yung checking, pero pwede nyo yung double check yan. Kung wala kayong tiwala sa sarili nyo pag nag-exa. Pero tatandaan nyo, kung ano yung sagot, palagi yung karaniwang tama. Kaya huwag na kayong magdalawang isip. Pag yung dalawang isip nyo is talagang 50-50, yung unang sagot lang sundin nyo. Pero pag yung dalawang isip nyo, mas nagre-rely na yun sa pangalawang sagot nyo, ituloy nyo yun.
sabihin natin na bigla ka lang kasi napatingin ka na hindi mo sinasadya sa katabi mo tapos iba yung solution ka. May trust issues ka na sa sarili mo yun. Okay? Number 2. Number 2, ano gagawin natin dito? Red, yellow, blue, kukunin natin lahat. So, ibig sabihin, parang kagaya ng number 1, pero ngayon, kukunin natin lahat ng value. So, magsisimula tayo sa 0 sequence. So, 0 sequence is equal to red, yellow, at saka blue. 1/3 IR plus IY plus IB. So, ilan yung IR plus IY plus IB? Bar angle 23.96 ampere. 25 siya. So yan yung ating zero sequence. Okay, next. Positive sequence. 1/3 IR plus A I1 plus A squared IB. Bar angle. Kasi yung value, naka-times yan din sa So ito yung ating naka-times yun. positive sequence ng red. Pag kinuha niyo yung positive sequence ng y, A squared IR1. Negative positive sequence ng B, A IR1. So add natin to na 1 bar, negative 120 at saka 1 bar 120. So ito parehas lang yung magnitude. Huwag nyo nang pumpitin itong magnitude. Babaguhin nyo na lang yung angle. Yung angle, pag A squared, ibig sabihin 43 minus 120. Yung isa naman, 43 plus 120. So ito magiging 163.0253 ampere. Ito ay negative 76 9747. So ayan yung ating positive sequence ng red, yellow, and blue. Okay, next, kunin natin itong negative sequence. So 1/3 IR plus A squared IY plus A IB. Yan yung ating IR.
So yan yung ating I2. Pag kinuha natin yung yellow at saka yung blue, so gagawin natin A, IR2, A squared, IR2. Take note baliktad sila. Bakit baliktad? Kasi pag sinabi mong 1, positive sequence, ibig sabihin clockwise. Pag sinabi mong 2, negative sequence, counterclockwise. So, add natin ito ng 120, pag dito, negative 120. So, pag inad natin ito ng 120, ilan ito? Negative, positive 11.277. Tapos ito, 131.277. Tama ba? Kasi minus 120. Magiging negative 200 plus 11. So, yan na yung component natin. Yung sequence, positive sequence, negative sequence. May tanong sa number 2. Ulitin natin, remind ko lang. Kung hindi yan naka-RYB, naka-ABC yan, ganyan pa rin yan. Ang mangyari lang, A0, A1, A2. So, wala problema. Pag voltage, ganyan lang din yan. Pag impedance, ganyan lang din yan. Basta ginagawa yung parenthesis para RYB, ginagawa is 1, 2, 3. Siyempre, huwag mong gagawin yun. Bakit huwag mong gagawin 1, 2, 3 yun? Siyempre, yun yung given natin eh. Ang given mo is naka-radial, tapos gagawin mo siyang 1, 2, 3. Kung hindi sabihin natin yung nag-check, hindi niya alam na yung 1, 2, 3 is ABC din. Or radial. So, we are practicing na sinusunod mo yung section. Hindi pwede na, okay, yun yung alternative, yun na yung gagawin nyo. Unless, sinabi sa inyo na okay lang. So, hindi nyo na lang kung ano yung symbol para hindi kayo mag-tuan. Kasi magugulo kayo eh. Hindi nyo 1, 2, 3. Di ba magiging 1, 0, 1, 1, 1. Parang mas lalong dumami yung at mapagin pa na. Ulitin ko ito is applicable sa current, sa voltage, sa impedance. Kaya hindi porke yung mga example natin puro current, hindi nyo pwede gawin sa voltage or sa impedance. Same process. So this is from actual to components. Balik na rin naman natin sa number 3. Sa number 3, given yung ating components, gagawin natin actual. So, syempre, ang kukunin natin is red, yellow, at saka blue. Ito, mas madaling tandaan kasi pag red, add lang natin directly. Pag yellow, parehas yung zero sequence natin. Pagdating sa positive, so A squared, ito, A. Dito naman, baliktad. A, saka A squared. So, ilan yung sagot natin?
8 yan. Ako ito. 68. Again. Components. Pag angle negative 26. 56. 50. 1. Bali after. Sorry, sir. Ano yung ating yellow at saka yung green? Ulitin natin. Ang kinukuha natin is actual na. Pag component to, makita mo naman na may 1, 0. Ito actual. Kakasabi ko lang ng kanina, yung number 1 and number 2 is from actual to component. Yung number 3, baliktad naman, nakalagay rin dito, sequence. So, ibig sabihin, component, papuntang actual yan. So, ilan yung yellow? Ilan? 2, 1, 2. Per angle. 97. Negative 99, sir. Negative 99 point. And yung huli, alin? 66.20. Tama ba? Tama. So yan yung ating red, yellow, at saka blue. Okay. May tanong. So, yan lang ang ginagawa natin kasi we have yung component, kukunin natin actual. Dito naman, actual, kinukuha natin yung component. Kasi parang walang given na May lang huli sa may kasunod tayo sa nandun pa lang tayo given actual at sa component. Pwedeng i-cancel. Bakit i-cancel? Kasi 100 sa negative 100. Applicable lang siya sa una. Sa pangalawa, naglagay ka na ng T at saka is. Yung ER kasi pwede from 200 minus I 100. Alin? Yung sa... Ito? So, ang sagot na lang dyan, 200 minus J100. Oh, okay na yun. Tingnan mo yung 200 minus J100. Kasi din naman dapat yun. Pero pag sa EY yung sagot gamitin. Oh. Pwede naman ipakita to, tapos i-cancel out mo. Wala namang problema. Okay, ano daw pala tandaan pag actual papunta ko or component? Sa actual, usually, isa lang yung given na subscript. It's red, yellow, blue, A, B, C. Or 1, 2, 3. Pero bihira natin ginagawa yung 1, 2, 3 dito kasi maguguluhan tayo dahil pag naging component yan, may kasunod kang subscript, which is 1, 2, at saka 0. So yung 1 and 2, ibig sabihin positive and negative. Yung 0 ay 0. So lang yung palatandaan nyo. And another thing, pag sa problem solving, sasabihin naman niya, o kaya nito, sinabi niya sequence. Ibig sabihin na itong mga value na to ay sequence network or symmetrical component. So yun, either do sa mismong subscript or do sa mismong wordings. Pag may nakalagay na the sequence values of the red line or the sequence component or the components of red. So automatically, sequence components. Okay? Sir, may ano? Di ba sir, there's a quiz na nakalagay? Di ba yung teacher namin sa Huwag nyo sagutan lahat. Pero kung gusto nyo sagutan lahat dahil nag-aaksaya lang kayo ng tinta ng ballpen, okay lang. Pero wala siyang dagdag na points. Kung quiz yan. Pero kung let's say for your review, okay lang yun. Para at least pag practice,
paulit-ulit lang yan. Wala namang pinagkaiba yan pag naglalaro kayo ng mga online games, di ba? Bakit kayo palagi nag-Valorant? Para ma-practice kayo. Oo, di ganun lang rin. Isipin nyo na yung quiz natin is yung mga games nyo. Diba? Ganun dapat yung perspective nyo para hindi kayo ma-boring sa pag-solve. Okay? Yes? Sir, yung answer na yung sir. Hindi, wala yung answer. Regardless. Ulitin natin. Sequence components, mapa-voltage, current, or impedance, pare-parehas yan. Nagbabago lang yan pag meron tayong sinunod na assumptions or mga sisolve na natin yung circuit. Pero as of now yan, as is yan. So, pag ginawa mo yung ZR, ZY, ZB, ganyan pa rin yan. Pag ginawa mo yung IR, IY, IB, ganyan pa rin yan. Hindi nagbabago yung paraan para ma-convert mo yung actual to component or vice versa. Sir, possible ba na sa dami mo naman din yung components sa voltage? Possible. Ulitin ko lang. Kakasabi ko lagi eh. Sarap kong pisilin-pisilin eh. Kakasabi ko lang kanina eh. Ulitin ko. O, ulit ha. Ito kasi Karen, pwede naman natin baguhin yan. Pwede naman natin gawin voltage yan. Ganyan pa rin yung pagsasolve nyo. Pwede ko rin gawin impedance yan. Ganyan pa rin yan. So, balikan natin yung example number 1. Pwede kong gawin, imbis na sabihin ko the loadings, pwede kong sabihin the voltages. So, gawin ko lang yung VR is equal to 100 bar 30 volts, etc. So, pag sinunod ko, ganyan pa rin yan. Pero magiging volts na yan. Or, let's say, ginawa ko impedance, magiging ohms na yan. So, regardless, mapa-current, voltage, impedance, pare-parehas lang yung pag-kuha nyo. Malinaw. Isa pang ulit talaga. Papapisil kita kay Alta. Okay, number 4. Ito yung tanong ni Gulis kanina. Paano pag may kulang? Huwag mo na sagutan. Sasagutan mo syempre. Pero iba naman yung process natin. Okay, take note pag may kulang, imposibleng hindi mo yan masasagutan unless meron siyang sinabi na additional information. So, kagaya nito, may given tayo na 0 at saka positive at saka yung ER, pwede ko makuha yung negative sequence. Okay? So, ER is equal to ER0 plus ER1 plus ER2. So, pwede ko makuha yung ER2. So, gagawin ko lang naman 3 bar 0 minus ER0 minus ER1. Sabi ko naman diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Ilan yung bar 60. Gusto ko lang iintog yung ulo ko dito eh. Ulitin natin, don't worry. Ito yung equation ko. I've
algebra. Ito yung hindi pala algebra, addition, subtraction, multiplication. Ito yung hinahanap ko, di ba? O transpose mo sa kabila, ano mangyayari? Edi ER minus ER0 minus ER1. Sige. Ilan, ano pa mangyayari? 59.999. Tatlong line, tapos may kasunod yung train, wala. Pero, kahit pwede yun, okay lang rin. Ito, in-estimate na nila ako na kaya kasi. Pero, dapat 4 decimal places tayo palagi pa sa increase. Okay, punta tayo ng yellow at saka ng blue. Kasi bakit natin kukunin yung blue at saka yung yellow? Yun kasi yung hinahanap, di ba? Nakalagay dyan, negative sequence, saka yellow and blue. So, ER0 plus A squared, ER1 plus A, ER2. Yung isa naman, ER0 plus A, ER1 plus A squared, ER2. 3 bar angle, negative 120. Sakto? Tatlong apat na zero. And yung blue. Approximately 0 ata yan. Kasi mini yan, di ba? Oh. Pero, ha? 2.54 times 10 raised to negative 5. Or angle 90. Okay lang to. Pero kasi baka sa video sir, 4 decimal places. So pag ginawa nyo naman pag ginawa nyo 4 decimal yan, 0 yan, di ba? So pwede rin, wala naman problem. Pero malamang sa malamang ang calculator nyo pag naka-scientific notation ay naman mapapakita. Kaya hindi nyo pwede sabihin 0 ka agad. May tanong, number 4. So, ang ginawa natin dito ay pinaghalo natin yung 1, 2, 3. Kasi, kinuha ko muna yung component, tapos ako kunin yung actual. Okay? Okay na ba? Flores? Hindi, sure? Bakit ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi mo ba? Bakit 3 lang?
Okay na? Okay, fine. So, current from neutral to ground is 12 ampere. Calculate the zero sequence phase current. Ano ba sabi natin kanina? Yung zero sequence is 1/3 ng neutral. So, so yan lang yung sagot natin. 4 ampere. Huwag niyo na pahirapan yung sarili niyo. Yun lang naman yung gagawin niyo dyan. Huwag na kayo magtaka kung sabihin natin, bakit madali yung item na to? Sigurado ba ako sa ginagawa ko? Yan na yung lalabas. Kasi may lalabas yan sa, may mga chances yan sa quiz or di kaya even sa board exam na meron ka sa board exam, side 30 lang hinahanap. Ano ba ang side 30? Kakalky nyo pa, special angle yun, diba? Pero pwede nyo i-calculate yan kung wala kayong tiwala sa sarili nyo. So, ano ba ang side 30? One half? One half. Pwede one half yung sagot. Yung iba, sabi, Parang mga bonus questions. oo. Bonus question, pero balikan natin yung exes mo. Akala ko hindi ko natatandaan. Ano yun? Ano yung hinanap doon? Ampere ba yun? Mapapatuwa ko kayo talaga dito eh. Kung siguro ako yung kasama yung coach doon, sinabi ko lang sa mga kasama ko, tara, alis na tayo. Hindi natin kilala yung mga yan. Tapos, sasabihin ko sa guard dito, huwag yung papasukin yan. Okay. Ayun, yung mga ganung mga questions, huwag na kayo magdalawang isip. Kung yun talaga yung sagot doon, yun na yung talagang sagot. Huwag nyo na isipin na baka trick question yun. Although may nangyayari minsan kasi talaga siya, na trick question siya. Pero bihira naman. Kahit anong balik-balik na rin mo, kung ang tanong lang naman is side 30 at lumabas sa multiple choice na question is 1/2 talaga doon, may 1/2, edi yun na yung sagot nyo. Kahit pindutin nyo pa yung calculator nyo, lalabas na doon sa side 30 is 1/2. Kahit hindi nyo matandaan yun, kung natatandaan nyo yung special angles naman, wala na yung problema. So, may mga ganun na cases. So, please, as much as possible, huwag na kayo magdalawang isip pag confident kayo na yun yung sagot. Hindi porke nakita mo sa katabi mo na hindi niya masagutan or iba yung sagot niya, susundin nyo. Always trust on yourself palagi, ha? Kasi sa board exam, ganun yung may experience nyo minsan. Mas time constraint kayo sa board exam, 100 items kasi. Okay? Okay, punta tayo number 6. Okay, number 6. Magdodrawing na tayo dito. May diagram na tayo, pero we still follow yung concept. So, meron tayong balance, star. Okay, ito ulit. Pag sinabi yung star, ang ibig sabihin ng star is Y. So, hindi nyo na kailangan tandaan yan. Or, pwede mo rin sabihin palang T yan. Kasi diba, isipin nyo na lang. Ano shape niya? Letter T. May pinagkain pa ba yung pag ganito? Bravo. Sino nagsabi? Walang pinagkain ba yan? Yung star, hindi ko alam kung bakit star. Pero medyo kasi minsan may shape na siya na parang star. Okay. So, basta pag star, Y, or T, isa lang ibig sabihin niya. Pag sinabi nyo namang pi, mesh, or delta, pare-parehas rin yan. So, ano ba yung itsura ng pi? A, B, C. Pag
ginawa mong delta, A, C. So makikita nyo dito na dalawa yung nakakonect sa A, dalawa yung nakakonect sa B, sa C, dalawa lang rin. Kaya, that is pi mesh or delta. So, pakitandaan yan. Kasi baka, imbis na bonus question, sabi nga ni boss sa exam, hindi naging bonus question sa inyo. Sabihin lang, convert the given T network to mesh network. Tapos balance na T network yun. Ano ba ang conversion natin ng Y to delta? Ry is 1/3 na R delta balance. So sabihin natin, a given mesh network has a resistance of 5 ohms. Convert to its equivalent star network. So, ano gagawin mo na? 5/3. Mesh network mesh. A given mesh network has a value of 5 ohms each. Convert to its equivalent star network. Edi 5/3. Mesh yung given. Edi 5 ohms. So, ganun. May ganun na lumalabas rin. So, huwag nyo kalimutan yung mga naming convention natin. Kasi minsan, akala nyo out of this world yung problem, pero binago mo lang yung terms naman. Okay, balik tayo sa 6. So, the-drawing ko na siya. 90 ampere ang kinukuha natin. Tapos, ano ba siya? Ang nakalagay ay 4 wire. So, ibig sabihin may neutral. Ang una daw, walang fuse na na-remove. Yung pangalawa, pinaglaruan daw ni Alpha, nasira yung dalawang fuse. Yun yung pangalawang case. So, gawin natin muna before. Before fuses are removed, ibig sabihin ang flow ng current natin dito, 90 bar 0, 90 bar negative 120, and 90 bar 120. If this is the case, what would happen? Wala kang zero sequence saka negative sequence. So, gagawin lang natin ay zero sequence is equal to negative sequence is equal to 0. Ang reason dyan, since balance system. So, automatic yan. Hindi nyo na kailangan isolve yan. Pag sinolve nyo pa, ganyan din lalabas na sagot, 0 lang rin. Pwede nyo i-try. Pag atin mo itong tatlo, ano sagot dyan? 0. So, wala kang zero sequence. Pero kasi pag ginawa nating positive sequence, so IR1, ito ay 1/3 na IR plus A I1 plus A squared IB. So ilan na? Huwag yun na rin isolve. Kasi ang sabi, yung equivalent ng balance 3-phase mo, yun na rin yung components natin. So, ang sagot natin dito would be 90 bar 0. Tapos, pag kinuha natin yung yellow at saka yung blue, so this would be A squared, IR1, A, IR1. 90 bar negative 120, and 90 bar 120. So, ito yung sagot natin pag ang pinag-usapan natin ay hindi pa natin tinatanggal yung fuse. Ngayon, tatanggalin ko na yung fuse kasi pinaglaruan na ni Alpha. Nanginig daw kasi maglaro si Alpha. Ng games. Online games. Okay, zero sequence.
yun ay equal sa bawat component natin. So, pag ginawa natin to magiging 1/3 ng IR. Huwag nyo na ilagay yung yellow at saka blue kasi 0 yun. Pero kung gusto nyo ilagay, okay lang. Wala namang problema. Kung, let's say, para hindi nyo makalimutan yung formula, lalagay ko na lang. So, yellow at saka blue. So, pag nilagay natin to, alam mo dito na ang sagot mo dyan ay 0, 0. So, matitira dito ay 30 bar 0 ampere. Okay, so, 30 bar 0 yan. Okay. Okay na tayo sa zero sequence. Punta na tayo sa positive. So, 1/3 red plus yellow plus blue. Nakalimutan natin lagyan. A, I, B, A squared. Walang pinagkaiba dito pag nauna yung A or yung A squared, parehas lang naman yan. Commutative property. So, ilan yung makukuha natin sa sagot? Magsi-0 to, di ba? So, magiging 30 bar 0. So, pag kinuha ko yung, ito yung aking IR1. Pag kinuha ko yung Y1 at saka yung B1, ito ay A squared, IR1, A, IR1. 30 bar, negative 120, and 30 bar, 120, positive. Okay. So, ayan. And yung uli, yung negative sequence. So, 1/3 IR plus A squared IY plus A IB. So, ito yung aking IR2 which is also 30 bar 0. So, patinuha ko yung yellow at saka yung blue, babalik na rin lang natin A IR2 A squared IR2 positive 120 and negative 120. So take note yung una kasi balance. So pinakita na natin yung concept na sinabi natin kanina. So yung una is balance. Kung hindi kayo naniniwala na 0 yan, pwede natin ilagay. Zero sequence is equal to 1/3 IR plus IY plus IB. Sa circuits 2 or circuits 3 sa iba, pag pinag-add nyo itong tatlo, magsisiro yan. Sir, bakit mo sinabi na yung I2 is also 0? So, lagay natin yung formula ng I2. 1/3 IR A squared IY plus A IB. So, ang nangyari, naglagay ako ng A squared. So, magiging negative 240 to. So, magiging positive 120. Ito, 120. Nag-add ako ng 120, 240. So, naging negative 120. Anong ginawa nyo? Binaliktad nyo lang yung dalawa. Kaya, wala kang I2 rin. Okay? Pero pwede nyong i-solve yan kung gusto nyo. Wala namang nagbabawal sa inyo yan. Kung meron kayong trust issues dun sa concepts, pwede nyo i-solve. Kasi pag sa math, pag may trust issues ka sa mga sinasabi, sinasolve mo. So, pwede nyo i-solve. Hindi kayo pinagbabawalan yan. Pero isipin nyo kung 100 items yan, tapos hindi nyo natatandaan yung mga concepts. So, magkakain nyo ng oras. Kasi ang exam, sa board exam, for example, kung math lang yan, half day lang yan. So, from 7 to 12 ata. Hindi ako nagkakamali. So, 5 hours. Ha? Oo. Hindi kayo pwede dumating ng 7. Sino ba mag-RME dito? So, huwag kayong darating ng 7. Kailangan dumating kayo 6. Yung iba, 5:30 pa. Kasi pag dumating kayo ng 7 doon, hindi kayo pag-exam. Pag nagsa-start na yung exam. So, nagsayang lang kayo ng tapos kasama pa kayo doon sa passing rate.
yun. Oo. Alam ko kasama yun sa passing rate. Kaya dapat maaga kayo. RME, RAE, basta kahit anong exam yan, kahit civil exam lang rin yan, ganun rin yung ginagawa doon. So, as much as possible, pag sinabi alas 7, dapat before alas 7 nandun kayo. Para hindi tayo magka-problema. Ganun rin, pag yung chan niya nagloloko, siguraduhin nyo hindi kayo kumain ng marami before the exam or the day before the exam. Para hindi kayo magka-problema. So karaniwan yung sa mga last few days, kino-condition mo na yung utak mo, yung katawan mo, pati yung pagtulog. So, bibigyan naman kayo ng tips doon once na nagre-review na kayo. Kung nakita nyo last week yung mga nagpro-pre-board. So sana umabot tayo doon. Sana makita ko kayo doon. Okay, number 6. Punta tayo number 7. 7. So meron tayong 3-phase forward. Ang given natin ay positive phase sequence, negative phase sequence, saka neutral. Okay. Worded problem siya. Pero ang ibig lang sabihin ay ito ay neutral. Ito ay negative. Ito ay positive. Tapos ang hanapin mo lang would be R, Y, at saka B. So, may given ako na positive sequence, 200 or 0. May given ako negative sequence, 100 or 60. And may given ako neutral, 300 or 300. So, hinanap natin ano yung aking red, yellow, at saka blue. Since may given tayo nito, ano yung aking zero sequence? 1/3 na neutral. So, 100 or 300. So, pag kinuha natin to, I0 plus I1 plus I2. Okay, sir, bakit I0, I1 plus I2? Kasi yan naman yung, kumbaga, yan yung default mo. Kung ano man yung ginawa mo kasing letra sa una, yung naka-ano. Pero kung ayaw nyo gawin to, eh, nilagyan nyo lang to ng IR0, IR1, IR2. Same pa rin. Kasi itong pangalawa, I0, yan. Ito, A squared, I1, A, I1. So, balik na rin natin, A, I2, A squared, I2. IR 50. Ano yung IR? 300. Walang ampere? C. Ampere. IY. Hindi ba 300? 300. Ito pangalawa. 300 rin. 300 ang negative 120. 120. And yung uli, decimal places yan, kagaya lang rin yan nung previous natin. Pero pwede mo siya i-approximate. So, nalagay ko, approximate 0. Or ilan siya? Yung pag kinonsider mo decimal places.
Zero talaga. Zero. May tanong sa number 7. At nakuha. Wala pa naman. Okay. So, pwede ganyan, ha? So, huwag kayo masanay na ganito. Minsan sa board exam ganyan pinapakita ng mga problem. Naka-worded. Alam ko, itong item na to, worded problem to sa board exam. So, okay. Kailangan nyo lang tandaan. Nakalagay naman, no? Component. Component. So, alam mo na kagad na hinahanap mo yung actual. Kasi nakalagay sa baba na currents in 3 lines. Okay? Sir, pero hindi natin sir kuhain din sir yung IY1 and IQ1. Bakit hindi natin ginawa? So, di ba kasi alam natin na ito ay IR0. Ito IR1. Tapos IR2. So, ba't mo papapahirapan yung sarili mo na kunin yun? Eh, pwede mo mag-indirect na lang ito. Kasi ito is IY1, IY2, IY0, IB0, IB1, IB2. Dinirect na lang natin. Pero pwede mong kunin. Ulitin ko walang nagbabawal sa inyo na kunin nyo mano-mano yung isa. Kung wala talaga kayong tiwala sa sarili nyo. Or wala kayong tiwala doon sa shortcut na ginawa nyo. Okay lang rin. Pero kumbaga, dinirect na natin dyan kasi yan yung conversion naman talaga. Kasi paano namin sir nalaman kung kuhain natin sir ng components? Hindi. Kasi Wait, may nakasulat dito. Pipisilin mo dito eh. Para kasi ate, pipisilin mo kayong parehas eh. May nakasulat na component. So, ibig sabihin, yung given natin component. May nakasulat na hinahanap mo yung current sa 3 lines. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin is yung actual. Makikita mo naman sa problem itself kung ano ang hinahanap mo. Yung component ba or actual ba. So, please, basahin niyo yung problem. Yan yung common mistakes niyo eh. Sa sobrang pagmamadali niyo matapos yung quiz or yung exam, lahat na lang ng formula na naisip nyo yung gagamitin nyo. Tapos wala kahit isa doon yung sagot. Kasi hindi nyo binasa yung problem. So basahin nyo muna, naka-indicate dyan kung ano yung hinahanap. Okay na. Number 8. So, kagaya nito, ano yung hinanap natin? So, ibig sabihin, 0, positive, and negative. Pag may delta tayo, ano sabi natin? Walang zero sequence current. Pag nag-open ka ng view sa delta, automatically nagbabago yung angle ng isa. Bakit nagbabago yung angle ng isa? Since ito ay open, saan lang iikot yung current dito sa baba. So mag-iikotan lang sila dyan. Itong kapila, nakaparallel yan. Ito nagiging open circuit. Since open circuit yan, makikita natin na open na rin ito. Kaya, ang nangyayari dyan, dito lang umiikot yan. Kaya naging 180 yun. Automatic yun. For example, meron tayong item mamaya na ganyan, gagawin mo neg 120 yun. So, yan yung ating value. So, since delta, 0 sequence, IR0, IY0, and IB0 is equal to 0. Huwag nyo lang isolve. Huwag nyo lang ipilit isolve ba? Kasi pag sinolve nyo, yan pa rin naman lalabas. Kasi
add mo lang yung 10 sa negative 10. 0 na. O, kahit i-divide mo ng 1/3 yun, 0 pa rin lalabas. So, hindi nyo na kailangan. Pero kung wala ka kayong tiwala sa mga ganyan na ano, di solve nyo mano-mano. Hindi kayo pinagbabawalan. Okay. Pag kinuha natin yung positive sequence, so 1/3 IR plus A IY plus A squared IB. Eh, wala kang IB. Magiging 0 yan. So, ilan yung natira? 10. Sige, mamaya, bago ka umuwi, papagalitan kita. Nung Wednesday yan. Uwi ka, mag-alas 9 pa lang. So may isang oras pa tayo. Parang pagalitan mo sa ikas mo. Alpa, sagutan mo bago ka umalis. Hindi kita papaalisin kahit hindi ka na makakapot sa airport, ha? O, joke lang, Alpa. Alpa, sagutan mo nila. Ano yung IR natin? 10 bar 0. Ano yung IY? 10 bar 180. 5.77. Ano, Alpa? Para malaman ko kung may natutunan ka.
hindi nyo napapansin yung madadali. Madali lang talaga, so hindi nyo nasasama. 5.775. 5.7735 negative 30 mo. So, ito, gagawin natin negative 150. Ito, 90. Sige, alpha. Tumawag na yung angle mo. Nahiya naman ako. Pero yan ha, dapat nasa butas na rin pati yung isa eh. Wait lang, hindi kasunod pa. Positive sa'yo. So, water, IR, plus A squared, IY, plus A, IB. Pero pag may 1, So, ito magiging 0. So, ilan yung sagot natin? ay, basta components yun yung may negative pa. Ako kinakabahan sa'yo eh. Ikaw yung malilate sa airport na wala sa boses eh. Sabihin mo mamatagod yun. Solve na kasi. Solve nyo. Ito, positive. Ayan. Negative sequence. Gagawin lang natin positive. Sige, pwede ka natin balik. Pinapaalis kayo, ayaw nyo umalis. Pag hindi ko kayo pinapaalis, umaalis kayo. Kagaya nung Wednesday. Yung Wednesday kasi umatin ako sa taas. Sinabihan ko si Lopez na pakisabi doon sa klase ko, hintayin ako hanggang 4:30. Pag wala ako ng 4:30, saka sila umalis. Ang nangyari, si Lopez umalis bago ng 4:30. Yung mga kaklase niya, umalis rin bago mag 4:30. So, imbis na nagklase kami, hindi kami nakapagklase. So, yung didiscuss ko sana doon, kasama pa sa prelim exam nila yun. Hindi yun. Wala sa inyo yun. Lower yun. Sa elective. Sige kasi yun. Kakasabi ko lang dun eh. Nahintayin ako eh. Paano walang sinabi? Ganito sabi sa akin ni Lopez. Sir, sinabi ko sila, yung iba nagdadaldalan. Malamang sa malamang hindi nyo maiintindihan yung sinasabi niya kasi yung iba nagdadaldalan. Meron na nga in-announce tapos nagdadaldalan yung iba. Oh. Yun yung problema sa inyo eh. Kasi pag wala akong sinabi, or kahit sinong prof, hindi lang sa akin pag walang sinabi yung prof, may grace period yun. Ine-explain naman sa inyo yun. Usually, ang grace period ng 3 hours is 1 hour. Kaya malamang sa malamang, kaya sila umalis ng 3:30 kasi wala ako ng 3:30.
2:30. 2:30 to 5:30 kasi yung klase. Pero pag may sinabi, sundin nyo naman yung sinabi. Kasi yung iba, sasabihin hindi sinabi, pero sinabi, gusto lang umuwi kaagad. Oo. Kasi meron silang assignment sa akin noon. May video presentation sila. Tapos nila doon sa mismong araw. Kaya malamang sa malang nagmamadali silang umalis. Ay. Basta pag may sinabi ako sa inyo, pakisabi. Pag may sinabi ako, or pag may nag-a-announce, maniwala kayo doon. Bihira ako magbilin sa estudyante. Bihira. Pag may sinabihan ako, sundin niyo. Alam ni Gulis yon kasi minsan sinasabihan ko rin si Gulis eh. Kasi si Gulis makulit yan last sem eh. Agagayin naman, makulit naman siya. Pero kumbaga, may sinasabihan ako minsan, nagkataon kasi nasabihan ko siya kasi siya yung lumapit at nagtatanong kung may klase or wala. Hindi ko alam kung saan nyo nalalaman na meron kaming mga ganito or what. Wala pa naman ako sinasabi. Si Lopez, hindi mo kilala si Lopez. Di ba? Organizer ka, kasama ka sa SciTech. So, ibig sabihin, sino kasama sa SciTech? Huli! Tumutulong ba to? Parang okay lang yan. Ako bahala sa'yo. Tumutulong talaga. Parang ba yung SciTech? Baka sa ibang bagay siya tumutulong. Sir, ano yung SciTech, sir? Kamusta kasi? Kami gumawa ng speaker. Oo ka. Kayo talaga, mababatukan ko kayo talaga eh. Regardless, okay na ako doon. Kumbaga, yung galit, yung inis ko doon nung araw lang na yun. Pagkatapos yun, nakalimutan pa na yun. Pero ang pinapaalala ko lang sa'yo. Pinapaalala ko lang. Para hindi nyo maulit sa iba. Ako naman, pag nagalit ako, parang bata lang naman eh. Pagkatapos ng araw na yun, nakakalimutan ko. Tignan mo na lang kayo. Siyempre, kasi wala ka namang pinasa, di ba? Ikaw talaga. Bakit alam mo ba, last step, inis na talaga ako sa'yo. Sinasabi ko bakit ako naiinis sa'yo unang-una. Sinabihan mo ako na sir. Suko na ako. Hindi ka panis. Biruin mo, wala pang 5 minutes yun ng final exam. Nagpasa na kaagad. Parang sinasabi niya sa akin na wala ako natutunan talaga sa'yo. Hindi. Okay lang sa bahay. Okay lang, naiintindihan ko. Pero nainis ako talaga sa'yo dahil sinabi mo sa akin kaagad ng midterm pa lang, suko ka lang. Okay na yun, sir. Ang mahalaga, wala na din sir. Wala na agad. Wala na. Patay mo na sir. Pero please, common problem na napapansin ko sa inyo na sumusuko kayo kaagad. Huwag kayo susuko kaagad. Sumuko kayo pag wala na talaga. Hindi kayo dapat sumuko. Kasi, for instance, sa board exam, babalikan lang natin yung board exam, umuulit lang tayo sa board exam. Pag sumagot kayo sa board exam at napansin nyo yung unang item is hindi nyo masagutan, sobrang hirap, skip nyo muna. Sagutan nyo muna yung iba, tapos pag natapos nyo na, saka nyo balikan. Pag hindi nyo pa rin alam, edi kamot kayo ng ulo, may lalabas na balok-ubak dyan. So, kung pumunta nyo ng A, B, or C, hindi, wala ka namang gagawa eh. Ano naman gusto mong gawin? Hindi mo sasagutan. Machine nyo lang, machine ang nag-check. Minsan, sa machine, pag let's say 1 to 100, may skinip ka kahit isang item, there's a possibility na hindi namaskan yung kasunod. Kahit sabihin natin tama lahat yung kasunod mo. So, imbis na ang score mo ay
sabihin natin 99/100, baka maging 1/100 ka lang. Kasi ang nasagutan mo lang number 1. Dahil binangko mo yung number 2, kahit nasagutan mo yung 3 onwards, ganun nangyayari. Minsan ganun nangyayari sa departmental nyo. Pag nag-skip kayo ng isa. Kaya huwag kayo mag-skip. Pero yung sinasabi namin doon is, sagutan nyo na lang sa dulo. Okay. Paalala lang. Kaya, yun doon lang ako nainis sa'yo. Sige, kasi nandamay pa eh. Pero please, wag kayo sumuko ha. Ayaw may sumuko. Pag pakiramdam nyo, gusto nyo lang sumuko, kausapin nyo ako. Tapos, pwede natin pag-usapan nyo. Pag-usapan lang natin kung bakit kayo susuko. Pero hindi ka papasa. Siyempre kasi hindi ka naman magpapasa eh. Hindi naman pwede pag pinag-usapan natin yung may magic na pangyari, di ba? Okay, number 9. 3 resistors, 5 ohm, 10 ohm, and 20 ohm are connected in delta across the 3 phases of a balanced 100 volt supply. What are the sequence components in the resistor and in the supply line? So marami kang pwedeng sabihin dito pagdating sa sequence components. Pwede natin sabihin sequence component ng voltage, sequence component ng current, sequence component ng impedance. So solve natin lahat na lang yun. Pero pag sa board exam makikita nyo naman yung given. So malalaman yung mga choices. So malalaman nyo kung alin doon yung kinukuha. Okay. So drawing natin. Okay. By default, ang susundin nyo na order dyan is kung ito yung line A, line B, line C. So syempre, yung una natin, yung A to B, kung ano yung unang resistor. So ano yung una? 5. Tapos yung BC natin, yung 10. Tapos ito, 20. By default yan. Hindi nyo na kailangan baguhin yung order natin. And by default, itong AB natin is yung 100 bar 0. Okay. Simulan natin sa supply. Since balance supply, so ano mayroon pag-balance supply? Walang zero sequence saka negative sequence. So positive lang meron. So 0 and negative sequence is 0 volts. So kahit anong mangyari yan, hindi magbabago yan. Kasi balance yung supply. Okay, then next. Ano yung aking positive sequence? 1/3 100 bar 0 plus A, di ba? 100 bar negative 120 plus A squared 100 bar 20. So ilan yung B1? Bar 0. May naka-indicate ba dito kung ano yan, ABC? Wala. So kahit alin dito. Ngayon, ito na yung tanong ni Lulis kanina. Ano yung gagawin mong assumption? O ito, pwede ka mag-ABC, pwede ka mag-RYT, pwede ka mag-1, 2, 3. Kasi walang naka-indicate. So sinabi natin ito yung aking VA1. So pag kinuha ko yung VB1 sa BC1, so ilan yun? A squared B1 and A B1. So ito magiging 100 bar negative 120. 100 bar 120. So yan yung aking positive sequence. Pwede rin walang bar 0 kung tamad ka magsulat. Okay lang. Pag nilagay mo yung 100 bars, lagay mo sa cut yung 100 bar 0. Kung wala kang tiwala, ang ilalabas lang niya 100. Balikan natin complex number. Yan, ito ang rason bakit mataas palagi ang T sa math.
lahat na nag-aral sa TIP, lahat na ng mga previous board exam, palaging mataas ang math natin. Kasi wala kayong choice eh. Puro math kayo hanggang dulo eh. Kaya kumbaga, kahit sabihin natin hindi nyo ma-review yung math, imposibleng mababa kayo sa math. Pero hindi ko naman sinasabing papasa kayo doon pag hindi kayo nag-review ha. Ang sinasabi ko lang, palaging math ang mataas natin. Kasi alam nyo naman yung mga sinusolve nyo simula circuits 1 hanggang dulo, di ba? Complex number, puro may math, add, subtraction, algebra. So, imposible naman na pagdating nyo sa lower years nyo na math, hindi nyo masagutan yun. Di ba? So, yun yung main reason. So, eto, babalikan lang natin. Kasi pag kinuha mo yung 100 bar 0, 100 cosine 0 plus j 100 sine 0. Kaya ang sine 0 ay 0. Kaya matitira lang sa kanyo nyo 100. Pero pwede nyo pa rin lagyan yung angle ha. Wala naman yung baba. Okay. So, supply. Punta tayo sa load. Unbalance yung load natin. Kaya kukunin mo yung 0 sequence. Pass in sa kanya. So, water. 5 plus 10 plus 20. Water. 5 plus... Ano gagawin natin dito? A10 plus A squared 20. Hindi A squared na. Kasi ito is from actual to then 1/3 5 plus A squared 10 plus A 20. So ilan yung aking 0, 1, and 2? 11.6667 ohms. Yung kasunod 139. Eh, kasunod. Negative ay 40 din. Hindi, tama lang siya, tama pa kung tiwala ka. 4.40. Wait, tama, wala kang tiwala eh. Hindi, sabihin mo na nga. Tama. Pipisilin ko, hindi ko ka na mo. Hindi, wag na. Ano yung angle? Jo Marie. Wait lang, sir, namali ko na pindot eh. Huwag ka na salita. Same lang, sir. Positive. Same nga lang natin. Oo nga po. Same ba? Ang tatakot ako eh. Ba't kaya natakot? Sabi sa'yo, tama ako eh. Kaya nga. Okay. So, ang kinuha natin, supply, sine, sa resistance. Pero pwede mo rin sabihin na gusto mong kunin is yung sa current. So, paano natin gagawin yung current? Ohms lang tayo ah. Okay. Kasi A, B, C yan, di ba? So, IAB, 100 bar 0 divided by 5. IBC, 100 bar negative 120 over 10. And ICA, 100 bar 120 over 20. So, ilan to? 20, 10. 10, and 5. Pag pumunta tayo dito, ito yung kinuha mo, di ba? Pwede natin kunin ito na sa labas.
IA, IB, and IC. So, gamit tayo ng Kirchhoff's current law. IA is equal to IAB minus ICA. IB is equal to IBC minus IAB. And IC is ICA minus IBC. Yung una sir, 22.9129. 22.9129 per angle. Negative 10.8934. Negative 10, no? 8.34. IB. 26.4575. 4.5 per angle. Negative 160.8934. And yung huli, 13.228. Ay, magkano niya? Tama! Magkano na 2.28. per angle. 1066. So, kung ito yung kunin mo, yung IA, IB, and IC, kasi nga supply lines eh, pwede mo sabihin current yun. So, ano yung ating zero sequence? 1/3 ng IA plus IB plus IC. So, ilan to? Ano to? Negative 1%? May 26. 160. Zero. Pag, ito? Kailangan mo itong tatlo? Eh, kung zero, wala tayong ginagawa. Bakit zero yan? Ano nga ulit connection natin? Delta. Eh, pag ang sagot nyo hindi zero dyan, mali yun. So, pinakita lang natin dito na zero yun. Hindi siya zero. Kung hindi siya zero, may decimal places siya. Negative 5 ba yan? Negative 6 or something. Kasi pwede naman kasi dahil nga 4 decimal places to, yung sagot nyo, times 10 to the negative 5, times 10 to the negative 4. Okay lang rin yun. Approximately zero yun. Ano ba yung sagot? Negative 4. 1.947. Negative 5. O, sige. Tanggalin mo. Ibalik mo siya sa umpisa. So, 0.00001. So, approximately 0. Pero tama pa rin yun na kung ang sinagot nyo 1.5 times 10 to the negative 5, pwede nyo isulat pa rin yun. Pero approximately 0 yun. Pag 0 kasi, okay lang. Kasi nga delta. Kaya lang kayo nagka-discrepancy doon dahil nga hindi nyo nilagay lahat. O, ilan to? I1.
Kaya ba yung nagmamadali kayo kasi may klase kayo na Kasi sir, kapag ano na kami taon na siya sa amin, sir, ano na kami, absent na kami. sinabi ko sa ilan to? Yung yellow, yung IR1, IY1, IB1. Ano man says? Ako na iwan. Wala ka sagot? Budget? Pinapakita ko na naman ako eh. Ha? Diyan is partida. Pero okay yan, partidahan mo ako ng training. Yun. Papartidahan kita ng budget. Sige, ito ay, nga pala, bakit red, yellow, blue? ABC nga lang ito eh. Baka magalit siguro siya. Kasi binabago ko yung nilalagay ko. Hindi mo rin napansin. Oh, ilan? 20.73. Yung IT1. Edi minus 120. Negative 150. Plus 120. 90. Pag kinuha naman natin yung negative sequence, 1/3 IA plus A squared IB plus A IC. Yan rin yung aking T2. So, ilan yung aking A2, B2, at saka C2. Hindi ka nagsasagot eh. Nagsusulat ka? Okay, ibig sabihin. So, inintay mo na lang may sagot. Hindi, kasi alam naman natin magaling ka. Kaso, kung hindi mo pinapractice yung sarili mo, yung galing mo, mawawala. Anong kinalaman mo pag... Minsan ito si Seki, hindi ko alam kung paano umabot ng year na ito eh. Oy, may 30 minutes pa tayo ah. Hindi pa tayo palis ah. Sa iyo iba, hindi nagsasagot na yun. 1.6667 per angle 120. Sakto? So ito, maging 1.667 per angle plus 120. 240. Negative 120. Ito ay 0.
sequence. Ito yung method 1. Mas mabilis siyang gawin. Pero pwede nyo gawin itong pangalawa, pero hindi ko na isasolve, hindi ka siya. So, ang gagawin nyo, i-convert nyo to sa sequence component. Tapos, syempre makukuha mo yung IA, IB, and IC. Gagawin natin I0 plus I1, pero lalagyan ko siya ng square root of 3 bar line current, positive tayo eh. So, line current leads or lags. Phase current by 30 degrees. Leads or lags? Leads 30 degrees. Bar 30 plus I2 square root of 3 bar negative 30. Then I0 plus I1 A squared square root of 3 bar 30 plus A2 A square root of 3 bar negative 30. And yung uli, I0 plus I1 A square root of 3 bar 30 plus I2 A squared square root of 3 bar negative 30. Pag may nakuha kayo dito, babalik nyo rin dito sa taas. Ganun rin. Dapat ang sagot nyo, ito rin. So, pagtapos nito, solve for IA0, IA1, IA2. Dapat same yung sagot. So, ang problem, kaya dito, pagdating sa mga ganitong problem, doon na kayo sa mas madaling paraan. Pero pwede nyo gawin ito So, eto, ginawa natin is, sinasabi lang dito na kaya mong i-convert yung sequence component ng phase current mo sa actual line current. Pero, kailangan nyo tandaan yung square root of 3 at saka yung 30 degrees. Kasi balik tayo sa polyphase, sa 3-phase. Diba? Pag meron yung Y sa delta. So, Y, line voltage is square root of 3 na phase voltage. Sa delta, line and phase are equal. Ang current naman ng dito, equal. Dito naman, square root of 3 na pagdating yan sa square root of 3. Pagdating naman sa magnitude, it's always line is phase by that is kung ang sequence mo ABC. Ibig sabihin, positive. Pagdating negative sequence yan, line. Yan yung mga concepts sa 3-phase system. Sige, kopyahin nyo muna. After nyo kopyahin, siguro magsasagot tayo ng 10 and 11. 10 lang? Tama, 10 and 11. Tapos yung natitira, bonus. Same lang naman sa previous, pwede nyo gawin as your practice. Pwede ko rin yung upload yung sagot. Yung sa method to net, i-require ba yan sa